GYL Sabong Facts. Ito ang legit. Hello mga katunay, ito pala si Glenn Lim. You might recognize my voice, if not my face, kasi yung mga panahon ng earlier WSC DVDs, ako yung naging doon, commentator. Pero lumalabas na rin tayo sa mga ilan-ilang videos ng mga tukaan, tsaka yung bakbakan na, no? Sa mga iba-ibang interview. So yun, doon siguro nakikita nyo ako. But naisipan kong gumawa nitong video na to kasi tumatanda na ako. Mahigit 38 years na ako nagbe-breeding. 63 years old na pala ako ngayon. At nasanay na sa sabong simula 11 years old pa ako. Kaya halos lahat ng bagay tungkol sa sabong, nakikita ko na. Nag-eksperimento at sumubok na ako na hindi mabilang na sistema ng pagpalahi tulad ng inbreeding, line breeding, crossbreeding, at iba pa. Nag-eksperimento at sumubok na rin ako ng iba't ibang lahi at strains mula sa ibang bansa, mga imported, at sa mga local na rin. Nagdisenyo na rin ako at gumagamit ng lahat ng klaseng long knife, short knife, American gaff, at iba pa, gamit ang lahat ng uri ng metal. So, lahat ng facets ng sabong, pagtatari, pag-breed, pag-condition, lahat nadaanan ko rin. At nanalo na rin tayo ng BOTY, COTY, S-COTY, I mean Stag Fighter of the Year, Fighter of the Year, at dalawang main, yung labanan na challenge, so isang ako against another person, no? Usually, odd number of chickens, mga 7 tag or 3 cock, ganyan. One-on-one challenge yan. At dati kasi nanirahan ako sa Canada, mahigit 11 years. Doon ako nag-grade school at high school. At nasa edad, pag 20 years old ako, halos bawat long weekend tumatawid ako papuntang US at nood ng ng mga derby, no? Gumibisita sa mga kaibigan na breeders at lumalaban na rin ng ilang derby. Naging referee na rin ako sa Canada at 2 beses na nga tayo nahuli doon sa Canada. Pinatawan tayo ng multang misdemeanor at permanenteng record na. Kaya nakita ko na maraming panig ng larong ito at higit pa, gusto kong idokumento aking mga karanasan at lahat ng alam ko bago ko pa makalimutan. Isa rin reason bakit ako gumawa ng video na to kasi nakikita ko ngayon na sa YouTube, sa Facebook, ang daming mga peke, no? Ang daming mga wrong info, daming mangluloko. Kaya gusto kong gawing tama yung mga daming nakakalat na false information para naman sa mga beginners na siyempre, kawawa naman na sa pag-umpisa pa lang mali-mali na yung kaalaman nila. Itong video, makakatulong sa mga beginners at kahit sa mga matagal na kasi iba-iba ang experience natin. Yung mga na-experience ko, iba rin sa na-experience nyo, no? Pero at least, yung sa akin, I will say it like it is. Hindi, walang patago-tago, walang sugar coating. For example, hindi lang dito sa local nangyayari yung pangloloko. I will cite you an example. Sa lumang magazine na Gamecock, noon pa, 1950s pa, may lumalabas na advertising na isang tao na pinakamagaling daw yung brown reds niya. Pero nung isang kaibigan ko nagpunta sa farm niya, nakita niya mga manok, puro unhealthy, mga bulok, mga pangit. So, maganda lang sila sa advertising, sa picture. Pero yung katotohanan, hindi pala totoo. Isa lang yan sa marami. Kasi may isa pa na nag-advertise ng mga lasak, yung mga white with stripes, no? Sabi pa niya, grabe ang panalo niya sa derby. Pero nung pinuntahan ko, nakalagay lang pala yung mga manok niya sa parang condominium na kulungan. 8 feet or 8 stalls na tabi-tabi. Tapos 6 high. Ibig sabihin, 6 times 8, 48 ang mapapasok mo na manok, parang condominium, no? Nakalagay lang sa kulungan at yung kulungan napuno ng ipot. Yung ipot doon na nakatambak, siguro mga 8 inches na natuyo na. At yung mga tahid ng mga manok niya, umaabot ng siguro 2 inches, minsan nakakulubot na, naka-curve na. Kaya karamihan may sakit pa. Kaya umalis ako kaagad kasi nahalata ko na talagang ito ay isang peddler, ito ay isang mangluloko, no? Pero sa magazine, ang ganda tingnan ng ads niya. Meron pang isa, yung may article lagi sa Gamecock magazine na nagsasabi na yung sweater daw niya, 3 generations of continuous brother-sister mating. Tapos nagsa-champion pa daw yung 3rd generation. So, sinabi ng kaibigan ko, puntahan ko nga ito kasi sobrang impressive. Nung dumating siya sa lugar ng tao na yan, ang nakita niyang isa lang. May nag-iisang manok doon sa bahay niya. Nung tinanong niya, saan ba yung mga manok niyo? Sabi naman ng malayo. Nasa farm ko, malayo yun. Sabi niya, pwede ba makipag-appointment at tumingin sa mga manok niyo? Sabi niya, wala akong time. Pupunta ako ng simbahan, wag ka nang bumalik. Sabi ng hindi ba pwedeng mag-appointment lang next week? Pwede ba? Sabi niya, wala akong planong pumunta sa farm ko, kaya wag ka nang bumalik. So halata talaga na wala siyang manok. At maraming mga ganito, no? Magaling lang magsalita. Mga keyboard warriors or keyboard experts, no? Puro lang, kwento lang alam. But sa actual experience at actual wala sila. So from here on, I will be calling everyone or addressing everyone
as mga katunay. GYL Sabong Facts. Ito ang legit.